Yo, good day everyone. Ako po si Skyriba. Welcome to another video dito sa Man Cannot Ride. Gusto nyo bang palakasin yung braking power or yung stopping power ng inyong big bike nang walang ginagastos? Okay, sige. Panoorin nyo hanggang sa dulo ng video na to. Nagbibigay lang muna ako ng mga tips. Meron ditong nakalagay. Hanapin natin. Okay. Minimum thickness 3.5 millimeters. Yun yung kapal ng brake disc. Lagyan natin sa okay, and we have 4.6 millimeters. So ibig sabihin malayo pa ako sa service limit na 3.5 millimeters. Tingnan nyo kung may brake drag. Mas paikutin nyo lang. Makikita nyo naman o kaya mararamdaman ninyo kapag iniikot ninyo kung merong brake drag. Dito sa calipers, i-maintain lang natin na malinis yan. Dahil nandyan yung pistons na tumutulak dun sa brake pads na lumalapat dun sa brake disc. Over the period of time, yung brake dust na tinatawag, maiipon yan at sasaluhin yan dun sa loob ng calipers. So napakadali lang namang linisin yan. Babaklasin lang natin, dalawa lang yung mounting bolts niyan. Pag nabaklas natin yung mounting bolts, tanggalin natin yung caliper. Tapos tingnan natin yung loob, tanggalin natin yung brake pads, linisin natin. Hindi ko na muna i-demo sa video na to para hindi tumagal. Kasi ang focus naman nito is ibang bagay. Saka na natin gagawa ng video kung paano maglinis ng brake calipers. Ngayon, pag ibinalik nyo yung calipers, siguraduhin nyo na maia-align nyo siya doon sa brake disc. Meron akong ginawang video tungkol sa fork alignment, brake alignment. Panoorin nyo na lang sa upload. Noong isang linggo lang nga tayo. Para malaman nyo kung paano mag-align ng brake pads, brake calipers, tsaka ng brake disc. Okay. After the brake calipers, brake pads, tingnan natin tong brake lines. Pakiramdaman nyo lang yung mga brake lines kung merong bulging, kung merong nakabukol. Tingnan nyo lang kung kumuha kayo ng basahan, punasan nyo, tingnan nyo kung mababasa yung basahan nyo, ibig sabihin may crack. Ayan. Kung ano lang yung nakikita nyo, yun lang yung salatin nyo. Okay. Kasi over the period of time, due to excessive pressure sa braking force, yung mga rubber brake lines, pwede yung bumigay. Lalo na sa may mga bends, tsaka sa may mga connectors, pwede yung bumigay, pwede yung humina, pwede yung bumukol, pwede yung lumambot, pwede yung maging brittle, pwede yung mag-crack. So meron tayong yung brake lever or lever, tapos meron yung piston sa loob, then we have the brake master cylinder, ito yon, and the brake master reservoir. Now, napakadali lang naman, lilinisin lang natin yan. Linisin nyo lang yung mga pivot points and just make sure that yung fluid is laging nasa level, optimized level. Tapos tingnan nyo lang yung mga brake lines nya kung may leak. Inspection lang yan. At ang pinakamaganda nyo magagawa is to bleed your brakes regularly. So dalawang bagay ang kailangan nyo masigurado para palakasin ang braking force ng front brakes. Number one, always make sure na tama or appropriate or nararapat or nababagay yung front tire pressure sa gagawin yung rides. Yung front tire pressure, napakahalaga nun para magbigay ng stability sa front tire during heavy braking. During heavy braking at nawalan ng stability yung front end, mawawalan na kayo ng confidence sa braking skill nyo. Pag nawalan kayo ng confidence sa braking skill nyo, doon na ngayon kayo mababawasan na yung control nyo over the braking na ginagawa nyo. Pag nabawasan kayo ng control, then makukumpiyansa yung safety ninyo. Hindi kayo makakatigil at hindi nyo magagawa ng maayos yung gusto nyo gawin. If it's emergency braking or emergency braking and swerving, or you just want to stop really fast. Number 2, ito na yung pinaka-controversial. That's it. Nakita niyo kung ano yung ginawa ko? Okay. Ang paraan para mapatlakas nyo ang braking power ng motor
is to use engine braking. Okay. Ang engine braking, coming from, nakaarangkada tayo, naka-open yung throttle natin, okay? Pag binitawan natin yan, all the way to close or zero, engine braking yun. Pero pwede naman din na, coming from 100% throttle, pag binaba natin yan ng 75%, 50%, engine braking pa rin yan. Tapos zero, engine braking lahat yan. Okay, so ang engine brake ay nakakatulong para mag-slow down ang motor. Marami ang naniniwala na ang engine braking ay nakakasira ng clutch, nakakasira ng transmission, nakakasira ng makina, nakakasira ng piston. Hindi ko na masyadong i-discuss dito ang specifics, pero napakarami ng mga experts ang nagsabi, ng mga motorcycle experts, mechanics and engineers na nagsabi, hindi yun totoo. If I'm going, let's say 100 kph and I need to slow down for this right corner, pag nag-engine brake ako, the bike will slow down. When the bike is slowing down, it will compress the front. Pag nag-compress ang front tire or ang front suspension, nag-compress yung forks, magko-compress yung damping, tapos mapupunta lahat ang weight sa unahan. Ang kagandahan nun, weight equals grip. So now if I have the weight bias dun sa front tire, dahil I am slowing down due to engine braking, tapos sasamahan ko pa ng proper braking technique, at pagdating ko sa corner, sasamahan ko pa ng trail braking, I have more grip sa front tire and more stability. Let's just say, pagpasok ko sa corner na ganyan, biglang meron palang lubak na malaki. Kinakailangan kong mag-emergency braking. I can just stand up the bike, at dahil nasa preno na ako, I can just put more braking pressure, at dahil marami ng grip ang unahan, dahil nandyan yung weight bias, the front will grip more, hindi na siya magugulat, at dahil maayos yung tire pressure ng unahan, hindi siya magwawabble, hindi siya hindi malolobo yung tire, hindi siya magkakalog-kalog na ganon, stable lang siya. So even if I'm braking really hard, even if I'm on the front tire, my weight is on the front tire, nandyan na yung lubak, I'm braking as hard as I can stop in the nick of time. And here's the thing, alam nyo ba sa MotoGP, meron pa nga silang engine brake management system, kasi ginagamit nila yung engine braking para tulungan yung mga MotoGP riders at saka yung mga MotoGP bikes to corner faster. Diba? Ganun kahalaga ang engine braking. Alright, so that's it. Naipaliwanag ko sa inyo sa video na to kung paano nyo i-improve, palalakasin ang stopping performance, ang braking performance ng front brakes without spending anything. And that is just by using proper braking skills and engine braking. I'll see you on the next video dito sa Mente.